purchases journal. So, sa purchases journal, no, ang nire-record natin dito ay purchases of merchandise or other assets on account. Again, on account yung nire-record natin. Cash purchases are recorded on the cash disbursement journal. Pag sinabing disbursement, yun ay palabas. Okay? Palabas na pera from our business, no? So, ang madalas na pwede natin gamitin na source document for this one is yung receiving report. So, yung receiving report, ang nakasaad doon ay kung na-receive na natin or kung ano yung mga items na na-receive natin after siyang ma-deliver sa atin ng ating supplier. Okay? So, kung ano yung nakalagay doon, yun yung i-record natin sa purchases journal. Columns are added for specific accounts that frequently occur in the business operations transactions. So, may mga instances kasi na pwede tayo magdagdag ng column. Like for example, dito, di ba? Sa credit column ng cash receipts journal. Paano kung meron palang madalas na binabayaran, madalas na nagiging source of cash si business other than sales or other than accounts receivable, di ba? So, pwedeng magdagdag tayo ng column. Same goes with the other special journals, especially sa purchases journal din. Okay, kasi hindi naman tayo naka-box lang sa idea ng pagpa-purchase ng merchandise, pwede ding other assets. Paano kung yung business mo pala madalas bumibili ng supplies, di ba? So, maglagay ka ng designated column for supplies doon para at the end of the day, total na lang yung kukunin mo tapos madali nang i-transfer sa general ledger, di ba? So, accounts payable amounts are posted daily to general ledger to monitor account for certain suppliers. So, kung kanina ay accounts receivable and customers yung ginagawa natin ng subsidiary ledger, dito naman sa purchases journal ay pwede tayong gumawa ng subsidiary ledger for our suppliers. Kasi para ma-monitor natin sa sarili natin kung magkano na lang yung ating balance for a certain supplier, di ba? Or kung kailan yung ating due date, no, na bayaran yung isang supplier. Okay? And then, example ng purchases journal ay ito. Okay? We have here purchases journal. We have the date, the RR number or the receiving report number, and then the account credited. So, sino yung mga suppliers na pinagkakautangan natin or yung pinag-orderan natin, no? And then, we have here the credits. Di ba kapag nag-purchase tayo, we credit accounts payable, which makes sense, di ba? So, yan, may credit column tayo. And then, debit column, marami kasi tayong pwedeng i-purchase, no? Kaya, marami siyang, or mas mahaba yung table for debits. We have the purchases, the office supplies, then store supplies. Okay? Purchases, ito yung mga for our merchandise, no? Pag bibili tayo ng merchandise, and then office supplies, store supplies, and then kung may other items tayo na binibili pero rarely lang, like for example, office equipment, yan. Lagay natin dito sa other accounts. Okay. And then, ito total din natin. So, kukunin nyo yung mga totals dyan. Another thing pala na sa baba, etong nandito, yung naka-parenthesis, dito natin nilalagay kung ano yung account number ng specific account na yon. Okay? Nakakalimutan ko pala sabihin. Okay. So, yung mga totals ay, again, tina-transfer natin sa general ledger. Depending on the, dito pala yan. Depending on the designated na account title or accounts na kailangan nilang pag-transferan. Okay. And another thing is, yung paggawa nga ng subsidiary ledger. So, per customer, per supplier, no, gawa natin sila ng ledger. And we know na we are making subsidiary ledger per supplier kasi may pagkakautang tayo sa kanila. Okay? Or sabi nga natin, yung mga nire-record natin sa purchases journal ay dapat on account. Okay? Ibig sabihin, hindi pa natin nababayaran in cash. Yan. Okay.
So, that's purchases journal. Next tayo with cash disbursement journal. Ito si cash disbursement, very straightforward. So, cash payments. Yun ang kailangan nating tandaan, no? Na basic na info kailangan tandaan sa cash disbursement journal. Example ng cash disbursement journal ay ito, no? Same lang din naman kasi siya na with other special journals, pero medyo nagkakaiba lang ng konti. We have the date, we have the check number. So, check number kasi ay most likely for businesses na hindi nagdi-disburse ng cash. Kailangan check eh. Okay? Kaya may check number tayo dyan. And then the description ay kung sino yung babayaran natin for that cash disbursement or para saan yung pagdi-disburse ng pera. So, paid employees, paid June rent, supplier, may babayaran tayong supplier, ganyan. Yan, so that's description. And then sa credits column, we have cash and purchases discount. So, 'di ba kapag nagbabayad tayo, 'di ba, we credit cash, no? Kasi pababayan or palabas yung pera natin. And then purchase discount is contra purchases account. We know na purchases ang normal balance niya ay debit. Kasi same nature with expenses. And PD or purchase discount is a contra purchases account. So, yan. Nandyan siya. And then the debits naman ay we have the accounts payable. So, kapag nag-debit tayo ng accounts payable, it means na nababawasan yung ating utang. Diba? And then purchases, kung may directly purchase tayo, no, na cash agad, natanggap agad natin yung cash. And then other accounts like salaries payable, rent expense, store equipment, prepaid insurance. Yan. So dito tayo sa other accounts. Kapag hindi naman sila lagi-laging lumalabas sa transactions natin. Okay. And then again total. Yan. And then the account number sa baba, naka-parenthesis. And then transfer natin sa general ledger. Okay. Yan. Makikita niyo naman yung mga arrows. Okay? So, ganun lang din. And then, yung subsidiary ledger naman ay kapag, kunwari, may ano ba? May binayaran tayo na supplier, no? Tapos na pababa yung ating accounts payable. Yan. So, we have to just update our subsidiary ledgers, no? Related to our suppliers. Okay, so that is cash disbursement journal. And the fourth and last special journal. Okay? And then, sige, last na lang ay yung general journal naman. So, sabi natin, dito natin nire-record lahat ng transactions na cannot be recorded in special journals. Kasi hindi sila fit or hindi sila kumbaga, hindi sila pasok doon sa description ng special journal na yon. So, sa general journal na lang nilalagay. So, examples ay merchandise returns, write-offs ng uncollectible accounts, and non-cash transactions involving notes receivable and notes payable. So, sa general ledger natin nilalagay yan. Okay? Special journal should be designed to suit transactions commonly encountered by an entity. So, yung paggawa or paggamit ng special journals, naka-angkla talaga yan sa nature ng business. Sa nature and sa background din ng business. Okay? So, kailangan kilala mo yung business mo. Okay? And yung mga special journals na pinag-uusapan natin, they are just the common special journals na ginagamit ng mga businesses. Pero you can create your own special journals. Okay? Depende sa pangangailangan ng business mo and kung ano yung account title or accounts na most likely mas nag-o-occur lagi in your business. Okay? So, nakadepende yun sa'yo, no? Okay. So, example ng general journal ay ito. Yan. We have the SRAs or sales returns and allowances. We have the purchase returns and allowances din. Dito din pinapasok. And then kapag meron tayong binila na store equipment, tapos in notes tayo, kumbaga on account siya pero in the note. Okay? May notes, no? Pwede din dito and then pwede din dyan sa
kapag merong rare occurrence din ng transaction, no? Kapag meron tayong mga ARs na matagal nang hindi nababayaran ni customer. Okay? So, meron kasi mga time na dahil ang tagal nga magbayad ni customer, no, minsan, nakikiusap na lang si customer na gawing notes receivable. Okay? Instead na accounts receivable lang. Bakit? Kasi sa notes receivable, nanggaling yan from the document na promissory note. Okay? Yan. Promissory note. Ibig sabihin kasi ng promissory note ay merong promise. Okay? Kaya nga siya promissory. You are promising to pay a certain amount of cash, no, as payment for a certain date. Okay? At saka may kasunduan yan na merong percentage or may interest, no? Minsan may interest sa promissory note. Kaya siya nagiging notes receivable. Yan. And madalas din kaya nangyayari to kasi may kakulangan sa availability ng funds ni customer para magbayad siya. So ang ending, para hindi naman din masayang or ma-zero out, no, na wala talaga tayong matatanggap from the customer. So nagkakaroon na ng agreement, no, na in a certain date mababayaran pa rin. Okay. So dito din yan sa general journal nilalagay. Okay? So iano mo lang naman, ita-transfer mo lang from AR to notes receivable. Yan. So next tayo with the voucher system. So kanina kasi kumbaga standard yun, ay hindi naman standard, but yun yung common na ginagamit natin na special journals. But now, meron tayong tinatawag kasi na voucher system. Pag sinabing voucher system, controlled process siya. Or kailangan kapag may mga purchases or cash disbursement, kailangan may verification and approvals coming from important persons in that business. Okay? So, kailangan may approval pa muna nila, may signature, ganyan, bago mag-proceed yung purchases and cash disbursement. Okay? Talagang may control, may process. And then, para makapag order, no, dumadaan pa yan sa pagkakaroon ng voucher. Ito yung written approval from the responsible officials. So, nakalagay doon sa voucher, nakalista kung ano yung mga items na bibilhin. And then, sa baba ay may mga approvals. Okay? Yung mga approvals yan. So, kailangan yung tatlong approvals, kung tatlo man yung kailangan, or nasa policy, no, kailangan meron silang pirma or meron silang approval dyan. Okay? And then, sa voucher system, meron tayong mga terminologies na nadagdag. We have the vouchers, voucher register, unpaid voucher file, check register, and paid voucher file. Pag sinabi nating voucher register, ito yung counterpart ng purchases journal pagdating sa voucher system. Okay? Voucher register na siya kasi gumagamit tayo ng voucher in our purchases. Okay? And then check register ay counterpart naman ng cash disbursement journal kasi dito mas mahigpit. Kumbaga kailangan yung ibabayad talaga natin ay cheque. Okay, kapag magdi-disburse tayo. Sa cash disbursement journal kasi ay pwedeng cash. Okay, cash yung ibigay natin. And then yung copies of purchase requisition, purchase order, invoice, receiving report should be attached to the voucher para makabuo tayo ng voucher package. And itong voucher package ay yung parang compilation of supporting documents for our entry in voucher register. Okay? So, yan. Ganun siya. Si voucher system is actually dahil nga controlled process siya, nami-minimize din yung risk, no? Minimize risks. Ano yung minimize na risks, no? Ang nami-minimize na risk ay yung laging purchase, ganyan. Tsaka yung laging paglalabas ng pera, nami-minimize, no? Merong approvals na kailangan pagdaanan, no? Para merong nag-guide or merong
kumbaga, nagja-judge, no, kung kailangan ba talaga siyang purchase or hindi, kailangan ba talaga natin mag-disburse or hindi. Okay? So, that's the idea of voucher system. Yan. So, this is an example of voucher register, check register, and another voucher register. I don't know. Sige, tingnan muna natin. Sa voucher register, we have here the voucher number and date na column. Tapos, we have the payee here. Ibig sabihin ng payee, sino yung ating supplier na pagbibilhan. Okay? And then, sa voucher register din, ay meron tayong column for check. Okay? Check date, date paid, and date ng check number. Okay? Ang idea dito, no, is that sa voucher register, hindi lang tayo nagre-record ng mga purchases natin or na mga expenses natin, but rather, we are also updating kung nabayaran na ba yung certain voucher na yun or hindi pa. Okay? Para na-update din tayo or na-monitor natin may mga vouchers pa ba dito na hindi pa bayad. Ganyan. So, kung wala pa tong nakalagay, example ay ito, yung Nancy tsaka Espinosa, wala pa silang nakalagay na check number at check date, no, kung kailan na bayaran. So, ibig sabihin nun, hindi pa siya bayad. Okay? Kailangan nating i-follow up or kailangan hindi makalimutan para hindi mag-overdue. And then, we have here credits and then debits na column. So, sa credits, we have accounts payable. Siyempre, kapag meron tayong mga on accounts na purchases or expenses, no, dito natin nilalagay sa credit side. And then, sa debit side, we have the purchases, trans in, office supplies, trans out. So, depende yan talaga sa construction based on the nature of your business. Kung ano yung lalagyan mo ng special column for a specific account. Okay? And then we have the other accounts. So sa other accounts ay pwedeng pumasok dyan yung mga other accounts na walang specific column, no? And apart from yung pinagkaiba, no, ng special journals na pinag-usapan natin kanina, dito sa voucher register ay pwedeng debit or credit sa other accounts. Okay? So, yan. And we have the PR, kung ano yung account code kapag na-post na natin siya sa ledger, sa general ledger. And then we have the totals here ulit, no? Per account. And then the chart account or the account numbers or account codes. Pagdating sa check register naman, we have here the check number and the date, kung kailan tayo nag-issue ng cheque. And then, we have the payee here. So, sino yung mga binayaran natin ng cheque. No? And then, voucher number, para saan yung bayad na yon, anong voucher yung binayaran natin. Then, we have the debits and the credits. So, di ba kapag nagbabayad tayo, no, we credit cash. Pero, dito kasi ang nilagay ay cash in bank. So, mas specific. No? So, credit cash in bank, and then purchases discount, we know naman na kinikredit yan. And then, dinidebit natin sa accounts payable para bumaba na yung accounts payable natin. Okay? So, again, we total them, tapos transfer yan sa general ledger. Okay? Ayan, meron tayong voucher register pa dito. And, ayan, merong mga instances din kasi, no, na si voucher ay kina-cancel. Bakit? Kasi there is di ba voucher is more of purchases, di ba? So, may mga pagkakataon kasi or instances na kailangan nating mag-return ng purchases dahil yung inventory na nabili natin or merchandise na nabili natin ay defective, di ba? So, pag ganun, yung nangyayari, we cancel the voucher. Okay? Nilalagay natin dito, cancel, voucher number, kung ano yung voucher number. And then, gagawa tayo ng panibagong voucher, which is voucher 149 in this example. And the date ulit, no, and the payee
Tapos, ilalagay na natin yung updated na balance. So, pag nag-update tayo, we have debit 25,000. Bakit natin dinedebit? Kasi we wanted to, kasi ito yung ano niyan eh, yung original na entry, no? Pag journal entry natin siya, nung una, sabi natin we have purchases na 25k, and then accounts payable na 25k. And then, dahil nagbalik tayo ng purchases natin or ng merchandise sa ating supplier, ang mangyayari na, di ba, ay we credit accounts payable, and then we debit accounts payable, and then we credit PRA o purchase returns and allowances. Okay? Magkano yung nilalagay natin dyan ay kung magkano yung binalik natin, which is 5k. Pero pagdating dito sa voucher register, since we are canceling out a voucher, no, we have to debit accounts payable na buong 25,000. Okay? Tapos, magkikredit tayo ng 20k, which is the updated accounts payable na column, no? And then, purchase returns natin 5,000. Okay, so in a sense, ang nagiging entry natin dito, no, try natin to, ang nagiging entry natin ay debit accounts payable 25k, and then we credit PRA 5k, and then accounts payable ulit na 20k. Yan. So, kung makikita nyo, 25k to, tapos ito, pag pinagsama, 25k pa din. So, still, pa-follow pa rin natin yung double entry bookkeeping. And at the same time, kaya 25k yung dinedebit natin dito kasi para ma-zero out natin itong voucher number 147. Okay? So, there you have it. Ganyan kapag voucher register. And for now, that's all for this video. So hopefully, no, ay may natutunan kayo in this video tutorial regarding the control accounts versus subsidiary ledger, and also the special journals tsaka sa voucher system. Okay? So again, I am requesting everyone to kindly subscribe this YouTube channel and click the like button for this video para naman marami ding maengganyo na manood din ng video na to at marami tayong matututo. Okay? So thank you so much for watching and see you on our next video.